Ay, oo, babe, mas nakakapag-review talaga ako pag sinusulat ko siya kasi, babe, pagka nga, tawag dito, pag binasa ko lang, di ba, kunwari, ayan, nagbasa lang ako, babe, sa may PPT, ni-screenshot mo lang siya, tapos babasa ko, hindi siya effective sa akin. So, ang ginagawa ko, nagsusulat ako. Di ba, eto na nga, pakita ko sa inyo. Eto kasi, bukas may exam kami sa FCL. So, yan. Hindi ang dami ko reviewer, ganyan. After nito, be, gagawa ko ng questionnaire ko. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, may questionnaire nga ako. Yan yun, oh. Ganyan. Tapos, ang gagawin ko siya, be, lapis, para buburahin-burahin ko siya. Parang, kunwari, pag sinagutan ko, tapos mali, di ba? Tapos, after ko masagutan siya lahat, madami siya, oh. Tulad nan, yan, oh. Ganyan. Yan. Ganan siya. Ganan ko siya gawin yung mga questionnaire ko. So, after nun, buburahin ko. Para after nun, ay, okay. Alam ko na yung mga mali ko. Kung may nalimutan ako, okay, ito pala yung mali ko. Kailangan ko ito tandaan. So, yun. Tapos, sagot lang ulit. Sagot lang. Ayan, may by topic yan. So, yun. Ganun, be. Ganun lang. Mas effective siya sa akin, ha? Kaya kayo, kung mahilig kayo magsulat, like, kung masipag kayo magsulat, ganito na yung gawin nyo kasi mas maintindihan mo siya. Pero dapat, habang sinusulat mo siya, iniintindi mo na para mas mabilis ang review siya, di ba? Para na-adapt mo agad. So, yun. Yan, ito yung question. So, for example, ito, sagutan natin to. Ayan, kunwari, ayan, katulad dito. Nakalagay dito, low maturity M1. So, ano yun? Siyempre, ako lang nakakalam nun kasi ako lang naman gumawa ng reviewer. So, sagot dito ay sa telling. Tapos, M2, selling. Tapos, M3, medium, selling, participating. Tapos, dito, delegating. So, ganyan, yan. Sagutan mo siya. So, titingnan mo. Hanapin mo dito. Tama ba? Pag after mo lahat sagutan to. After lahat mo masagutan. Tingnan mo, tama ba yung pinagsasagot mo? Doon mo ma-check kung na-review mo ba talaga siya ng ayos. So, alam ko dito siya. Wait a minute. Kaping mainit. So, hanapin natin. Okay, guys. Wait lang. Hindi ko makita. So, eto na nga siya. Ayan, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan yung M1, telling, selling, participating, delegating. So, yan. Diba? Ibig sabihin, tama. Na-review mo siya. So, yan. Dami ko talaga, be, as in, kahit yung mga date, yung mga authors, kung sino yan, be. Lahat yun sinaulo ko. So, sana may pumasok sa utak ko. Wish me luck bukas kasi may exam nga kami. So, yun lang. Ganun lang ako mag-review as in. So, yan. Katulad nun, kahit si Ferdinand Manuel, ganyan, may example. Binigay doon sa PPT, may example, ganun. Kung sino baga naman yung tawag dito, yung ayan, kunwari kung pang ilan siya, di ba, si Ferdinand, pang 10th na, siya, na president, tapos si Bongbong, ganyan, pang 17th, ganun. So, yun. Pati, kahit dito si Isko, be, merong example na si Isko, tapos ang ginawa niyang vice president ay si Willie Ong, tapos, ano ba, tawag dito, ang real name pala ni Isko ay Francisco Domagoso. Yes, ganyan. Tapos October 24, 1974 siya pinanganak. Ganun. Tapos lumaki siya ng mga leftover food lang. Mga ganun ba? As in, dun. As in talaga, nire-review ko siya. So, ang astig din ni Isko. Grabe pala talaga yung niya. Yung paghihirap niya din nung kabataan niya. Yung ganun kung paano siya nabuhay. Sobrang astig. Saludo. So, yun lang. Ang dami ko talaga review. Ganun, be. So, another thing pa pala, Ben, natandaan ko. Kasi, nung high school ako, lagi ko na din ito ginagawa. Nag-voice record ako. Tapos, diba, gumawa ako questionnaire. Yung questionnaire na to, i-voice record ko din siya. Tapos, after nun, magbibigay ako, basahin ko yung question. Tapos, kahit habang naliligo ako, so, papakinggan ko siya. And then, magli-leave ako ng ilang mga seconds para may time ako magsagot. Tapos, after ilang seconds na yun, dun ko din sasabihin ko ano yung tamang sagot. Para habang naliligo ako, may mga tanong, tapos papakinggan ko, tapos sasagot ako. Tapos after nun, ilang minuto lang din, ilang segundo lang din, nandun din yung sagot. So malalaman ko, okay, tama pala ako, mali pala ako. So yun lang.